Hello everyone! Welcome back to our channel. Ito na naman ako, nagvi-video ko. Tapos di ko na naman i-upload, diba? Ang tagal na nating hindi nakakapag-usap guys. Parang last year, ilang beses lang ako nag-vlog. But yeah, this year, ang topic natin dun sa video na to is, as you can see in the title, my New Year's resolution. Tapos, may nagtanong sa akin sa isa sa mga video. Tinatanong niya ako, 3 years na kami dito sa Australia. Meron ba kaming regret? Sasagutin ko yun. And then, ano ba yung nangyari sa amin sa 2023? So guys, kung gusto nyong maki-update sa mga nangyari sa amin, bakit ako nakapag-vlog, ano ba nangyari na sa business namin. So guys, please keep on watching. And sa mga viewers ko, maraming salamat every time na nag-upload ako ng video. Alam nyo na kung sino kayo na lagi kayong nandun para manood ng videos ko, and also yung sa Instagram. Kahit minsan lang ako mag-upload. Pag nagtanong ako dun sa inyo guys ng mga poll, lagi kayong sumasagot. So thank you so much. I really appreciate everyone. So kung gusto nyo makapag-update at makimarites sa aking video ngayon, this is my first video of 2024. Then please keep on watching. Umpisahan natin guys. Ano ba yung aking New Year's resolution? Ayan, ayusin natin yung ating camera. Kasi, New Year's resolution ko guys, gusto ko magpapayat. Nakita nyo naman, sobrang taba ko. Please, wag na kayo mag-comment. Okay, alam ko na po na tumaba ako. Sobra. Parang feeling ko nung lumipat ako dito sa Australia, mas tumaba pa ako. Grabe, naloloka ako. But yeah, teka lang. Syempre, yung New Year's resolution ko is yun na nga, is aside sa magpapayat, is mag-upload ulit ng video. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na, ano ba yan? Sabi ko, life is too short, diba? Tumatanda na ako. Parang tagal-tagal ko na nag-umpisa mag-vlog, pero I'm never consistent. So, I really wanna make it to the point na maging masipag ako. Yun. In saying that, sasabihin ko sa inyo yung nangyari sa amin noong 2023. So, update ko lang kayo. And then, kaya din ako nag-start mag-vlog ulit. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, I promise you guys, at hindi ko siya nakakalimutan na i-update ko kayo sa pagbibuild ng bahay namin. So, at long last, di ba, malapit na mabuild talaga yung bahay namin. Ang nangyari kasi doon is we have to wait for the land to register. Na-register lang siya last year, which is in October. Tapos, ang dami pa niyang paperwork, ang dami pa niyang approval. But, yeah, I'll make a separate video on that one na lang. Update sa bahay. Kaya, abangan nyo na lang yung video na yon. But, going back to dun sa second kong echichismis, talagang ganun eh, no, chika, is, back in 2023, parang nag-focus ako masyado sa work ko kasi, di ba, nung 2021 medyo bago lang ako. 21, 22, tapos nung 2022, parang nangyari nun is sa work ko, nag-upskill ako, tapos kailangan ko mag-training, ganyan-ganyan. Parang every time na lang na after kong sa trabaho ko, parang feeling ko pagod na pagod ako. Alam mo yung feeling ko na parang wala na akong lakas, drained na ako. Di ko alam guys kung, ano ba, mental health ba yan, ganyan-ganyan. Basta, di ko maintindihan. Basta, wala akong gana. As in, wala akong gana sa lahat. Yung after work ko, gusto ko na lang na pagkaluto, diba? Humiga na lang, ganyan, na walang gawin. Pati nga yung business ko, napabayaan ko guys. Sa totoo lang, kung pinagpatuloy ko yung business ko, nag-grow naman siya eh. I have about 29,000 followers sa Instagram. I've got about 20,000 followers in my TikTok account for the business, with the Facebook. Kaso, hindi ko alam, nawalan talaga ako ng motivation sa buhay last year. And even sa personal Facebook ko, hindi ako nag-upload. Lalo na sa YouTube, hindi ako masyado nag-upload. Tapos sa Instagram, di rin ako nag-upload. Parang nag-hibernate talaga ako last year. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Tapos parang nag-click na lang siya sa akin na may naparood kasi akong video na parang oo nga, sayang naman panahon, diba? Habang may buhay, may pag-asa. Charing. Ayan, hindi ko alam kung anong nangyari. Siguro ang isang factor nun is hindi ako masaya talaga sa trabaho ko. Yun nga yung sinasabi ko kay daddy. Parang, yung trabaho ko sa New Zealand, masaya ako doon. Kasi parang nai-enjoy ko. Hindi ko nararamdaman na work siya. Kasi masaya. Yung kasama ko yung manager ko. Tapos, kasundo ko pa siya. Tapos, pag nag-overtime ako, hindi ko ramdam na overtime. Yung masaya akong gawin yung trabaho ko.
Although pareho siyang bangko, ang hirap, parang sabi ko nga kay Daddy, ito guys, ngayon ko lang sasabihin sa inyo, sobrang dami ng iniyak ko dito sa trabaho na to. Parang, kung tutuusin, this is my worst job ever talaga. Sabi nga ni Daddy, kung hindi nyo pa alam, diba, ang trabaho ko is in a contact center here in Australia. Hindi ako sanay. First time ko nagkaroon ng ganitong trabaho sa ganitong environment. So, gusto ko lang mag-cope kasi the only reason why I'm here talaga sa trabaho na to is for the build of our house. Sabi ko nga kay Daddy, once na matapos tong bahay na to at makamove kami, gusto ko mag-part-time kasi gusto ko mag-focus sa business. Kasi ako sa totoo lang gusto ko na mag-business na lang kaysa magtrabaho pa dun sa company na yun. Iniisip ko naman na kung maghahanap ako ng ibang trabaho, I'm only staying with this company kasi nga work from home siya. Tapos hindi ko na kailangan umalis. Malaki naman yung sweldo, ganyan. Ang hindi ko lang matake talaga minsan, syempre yung mga maggalit na customer, parang laging negative, ganun. Natidrain ako. So yun na lang yun siguro. Siguro kaya rin ako nag-hibernate for a year. Kasi nga nadidrain ako sa buhay ko, sa trabaho ko. Tapos ang ginagawa ko kasi pag nung nagbe-business ako, parang hindi ko nabibigyan ng much attention yung work ko. Basta yun lang yung main thing kung bakit ako hindi na nag-upload kasi nawalan ako ng motivation siguro. Yun talaga yun. And masyado akong napagod sa trabaho ko. But this year, on a positive note, 'di ba? This year, syempre, yun, gagawin ko na lang na motivation yung trabaho ko ngayon dahil nakapag-adjust na ako, nasanay na ako dun sa trabaho ko. Ngayon, gagawin ko na lang siya na gagawin ko on the side yung gusto kong gawin sa buhay, di ba? And in saying that pala, hindi naman puro pangit yung nangyari sa akin last year. Nag-upload ako ng video sa TikTok ko. Kung hindi nyo alam, meron akong TikTok, guys. Pero hindi rin ako up to date doon. But yeah, anyway, I've put all the collage kung ano ginawa namin for the whole year. We went to, na-upload ko naman yun, diba? Yung nagpunta kami sa Sydney Opera House, nung parang Vivid, first time namin. Tapos nagka-COVID kami last year for the first time. Nakasurvive kaming lahat. Tapos, ano pa ba? Dumating yung in-laws ko dito ng January, kaya na-stop yung business ko, tsaka parang, wala, naggala kami, nagpunta kami sa Gold Coast, ganyan, tapos naggala-gala kami dito. Ang dami namin napuntahan last year actually. Nagpunta kami sa snow. Actually, may snow vlog nga ako eh. It's better late than never, but I'll still upload it anyway. And then, I met some friends. Actually, hindi 2022, 2021, meron ako nakilalang friend dito na galing sila sa New Zealand. So, nanonood sila ng video ko, viewers ko sila dito sa YouTube. Na-meet ko sila sa Costco. Tapos, naging friends kami, naging close kami. And I'm very, very grateful kasi yung mga nakikilala kong tao dito, grabe, sobrang nilang babait. Alam mo yun, sobrang, parang alam nila na nag-YouTube ako. Kasi itong friend na nakilala namin, alam nyo na kung sino kayo, guys, is, sinasabi nila, uy, nag-YouTube yan si Liz. Ganyan. Kaya, parang sila sinasabi nila nung one time na nasa New Year's Eve kami na party. Ayan, nandun si Caleb at si Rosie. Nung nasa New Year's Eve kami na party, oh, mag-vlog ka dito, ganyan. Parang, wala lang, nakaka-encourage lang. Tapos minsan tinatanong pa ako, bakit daw hindi na ako nag-upload. Kaya, thank you so much, guys, for being supportive. Thank you, yung sa mama ko, na lagi akong tinatanong, huy, ano ka ba? Pumunta ka na grocery, mag-vlog ka, ganyan. Talaga tong mama ko, ano din to eh, konsentidor talaga. Parang, siya yung nagbibigay din sa akin ng motivation na mag-upload ako. And yeah, this coming year is the build of our house na. So, kaya marami akong ma-upload na video, guys. Teka lang. And then, about naman dun sa business, ayun na nga, briefly, nagiging okay naman siya eh. Nasa-sold out namin yung mga items. Kaso napakatrabaho. Kasi yung label niya, gagawin ko pa, ganyan, 'di ba? Masyadong intricate, talagang time-consuming siya. Unlike, syempre, yung mga jars, parang, 'di ba, ipapack mo na lang siya. Pero yung mga labels, yun yung talagang nahihirapan kami. Pinagpupuyatan talaga namin ni Daddy. And for us both na working full-time,
parang hindi namin kaya. So, hindi na kaya aside from noon, from there, 'di ba, kailangan pa continuous ka mag-promote, mag-marketing, ganyan. Medyo nahihirapan ako kasi nahihirapan akong hindi ko alam kung ano yung mga ipopost ko na. Basta anyway, unlike na so ngayon, meron akong iniisip na another business on the side. Habang nagbi-build kami ng bahay, iniisip ko, gusto ko magkaroon ng additional income, 'di ba? Additional aside kasi ang hirap guys ng ganito. Iniisip ko pa lang ang hirap na nagbi-build ka, nagre-rent ka, sabay-sabay yung gastos, 'di ba? Kaya nag-iisip nga ako ngayon ng additional parang hobby, income to help us with our business, 'di ba? Business talaga to help us with our build, sorry. Kaya 'yun ang ginagawa ko ngayon. Gagawin ko ngayon at pinagpaplanuhan pa namin ni Daddy. Going back, ayun, I'm looking forward to 2024 kasi 'di ba? Ito yung year na magbe-build kami, then hopefully makalipat na kami ng bahay. Kaya guys, samahan niyo kami sa aming journey sa aming pagbe-build ng bahay dito. And ano pa ba mga last topic kong sasabihin sa inyo guys is yung nag-comment dun sa isang sa mga video ko. Sabi niya sa akin is, teka lang, basahin ko talaga siya. 3 years later po, ano na po sa tingin nyo? No regret po ba na nag-AU? For us, diba, I always answer the same thing. Yes, no regret. Lalo-lalo na nung, diba, kasi lately, nagtaas yung mga interest rate ng bahay, diba, nagtaas yung cost of living lalo. Parang, sabi ko kay Daddy, kung nasa New Zealand tayo, masusurvive ba natin yung 8% na interest rate sa income natin? Although, 'di ba, tumaas naman syempre siguro yung income namin nun by that time. Pero parang afloat pa rin kami, 'di ba? So, for us, it's a really good move. The only reason siguro na parang magre-regret kami is yung parang nami-miss namin yung mga friends namin. Yun lang. The only thing na nami-miss ko sa New Zealand is syempre, aside from the scenery, 'di ba, is yung friends. Pero living here, I really like it. Kasi pinili namin ni Daddy sa New Zealand, 'di ba? Nakwento ko na sa inyo na magkaiba yung day off namin. So ngayon, dito sa Australia, since na working from home ako, I feel like lagi ako nandito para sa kanila. Meron kaming sabay na day off ni Daddy. So yung work-life balance namin is mas maganda for us kasi meron kaming time na magkakasama. Tapos after work ko, pwede kaming lumabas, 'di ba? Pwede kaming pumunta sa park, ganyan. Mas naging outdoor person kami dito, guys, sa Australia, unlike sa New Zealand kasi sa New Zealand di kami masyado naglalabas dahil nga laging malamig, 'di ba? Hindi namin masyado na explore yung New Zealand kung tutuusin. But here in Australia, naging mahilig kaming lumabas sa park, sa mga camping. Mas madalas kami mag-camping dito, guys. May upcoming camping nga kami sa February. Siguro magva-vlog ako nun para makita nyo. For us, our lifestyle here as a family is much better. Firstly, 'di ba, as I've mentioned, yung salary, mas we can afford it na mas, and then yung sweldo ko, savings lang namin. Alam mo yun? Pero syempre ngayon magbe-build, parang mapupunta na yun sa build. Lifestyle talaga, we have more time with the family here. Kasi nga, choice naman namin yun, 'di ba? Hindi ko naman sinisisi ang New Zealand dun eh. Na, although, kaya namin naging choice sa New Zealand na magkaiba day off kasi when you work in a government hospital sa New Zealand, mas mataas yung rates. So ako parang ang day off ko Friday, Saturday, tapos si Daddy naman Sunday, Monday. Ganun. Kasi nga, kailangan dahil yung work ko naman is kailangan nasa bank. So open kami ng Sunday. So ako yung magbabantay ng store ng Sunday. Gets nyo ba? Ng branch. Kaya yun, I'm very happy. Tapos yung work pa dito ni Daddy dahil private hospital, meron siyang time off for the month of December. Nagsasarado yung hospital nila for 2 weeks. Mas may family time kami dito sa Australia. Kung may nakalimutan ako sabihin guys, dun sa, kung may tanong pa kayo about sa move namin dito sa Australia, let me know in the comment section below. But anyway, thank you so much guys for watching, and yeah, kung paulit-ulit na naman ako sa mga sinasabi ko, pag
pasensyahan nyo na po, I'm not perfect. At nakakalimutan ko yung sinasabi ko. Tumatanda na, ganun. But thank you so much guys for watching. And I hope to see you again in my next video. Please, abangan nyo po yung mga upload ko. Thank you so much guys for watching. And I'll see you on my next one. Bye!